Sa Kamara, umarangkada na ang pagdinig sa kontrobersyal na anti-political dynasty bill. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ano ang update dyan? Cheryl, naniniwala nga si House Speaker Bogie D na panahon na upang pag-usapan ito, seryosong pag-usapan yung mga panukalang batas patungkol nga sa pagbabawal ng anumang political dynasty sa bansa. Sinimulan ngayong araw ang pagpupulong ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kamara para pag-usapan ang landmark bills patungkol sa political dynasty. Present ang mga kinatuwana ng civil society organization, deans ng iba't ibang nangungunang law school sa bansa, maging ang framers ng 1987 Constitution at 4 na dating Supreme Court Justices. Hindi kasi bababa sa 20 mga panukalang batas ang kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso na nais tukuyin ang kahulugan ng political dynasty, gayon din ang pagbabawal dito. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na isa sa mga nagsusulong nito, 14,240 days na raw na dinededma o isinasawalang bahala ng Kongreso ang mandato ng konstitusyon na lumikha ng batas upang pagbawalan ang pag-iral ng political dynasty sa bansa. Nagresulta na raw ito sa mapaminsalang epekto ng sistemang politikal sa bansa maging sa buhay ng mga Pilipino. Ito rin daw ang common denominator ng nabulgar na korupsyon sa nakaraang taon na nagbigay daw sa halaga sa pagkakaroon ng isang comprehensive na anti-political dynasty bill. Binuksan ito ni House Speaker Bogie D. III kung saan nga sinabing mahalaga ang panukalang anti-political dynasty bill na aniya ay matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Ayan din ang kanyang sinabi sa pagbabalik ng sesyon sa Kamara kahapon na sinabing bagaman sensitibong usapin maging sa kanyang pamilya ay panahon na raw para pagdebatihan ito. Pero ayon naman kay Lanao Del Sur Representative Zia Alonte Adyong, nasisiguraduhin daw nila na legal, naaayon at sumusunod sa batas ang mabubuong bersyon ng anti-political dynasty bill na siya ring chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Cheryl, sa ngayon ay nagpapatuloy nga itong pagpupulong patungkol dito sa mga bill ng anti-political dynasty bill, kasama nga sa mga resource person ngayong araw si COMELEC Chairman George Garcia na sinabing 100% in support daw ang COMELEC sa ganitong inisyatibo ng Kamara, pero mahalaga raw na siguraduhin na hindi mapupunta sa COMELEC ang responsibilidad sa pag-interpret nito at dapat daw maging airtight talaga itong batas na ipapasa at hindi daw pwedeng dalhin sa Supreme Court at doon questionin. Cheryl. Bukod sa anti-political dynasty bill, na-i-refer na rin sa committee level yung 2 impeachment complaints laban kay PBBM kahapon. Ano na ang mangyayari pagkatapos niya? Pagkatapos niyan, Cheryl, ay magtutungo na nga itong reklamo doon sa Committee on Justice dito sa Kamara kung saan ayon kay Representative Jerbil Ruistro, pagsasamahin nga ito, itong dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at tinitignan nila yung February 2 na schedule na paggulong nito at titignan nga kung may mga possible grounds ba itong impeachment complaint laban sa Pangulo na ifinail ng private lawyer at litigator na si Attorney Andre Cruz at ng grupong bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc dito sa Kamara. Arles, nanumpa na kahapon ang kapalit ni former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Pero ang tanong, may ideya raw ba sila kung nasaan ang kanilang dating kapartido? Cheryl, hindi pa natin siya nakakapanayam patungkol nga dyan, pero kasama siya dito sa mga personalidad at mga mambabatas sa nagpapatuloy na Committee on Suffrage na meeting patungkol sa anti-political dynasty bill. So susubukan natin na makakuha ng latest information patungkol kay Zaldico pagkatapos nito. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.